tunay na nag-iisa, na lumalaban dito sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na yan si Tambaluslos. Magising ka naman sa katotohanan. Huwag naman puro ikaw lang ang kumakain ng masarap. Hindi ba pwedeng pamisa naman, ambunan mo naman kami. Ayan, At saka, huwag mo nakap. naman gamitin yung akap, aik, so ano man dyan na Nakalusot yata ng gobyerno. Alam mo, ang problema dito, si Madam Amy Marcos, senador, alam mo, magpakatotoo ka, huwag mong binubola-bola si Inday Sara kasi yan, hindi dapat binubola yan. Ang pakikitungo dyan, magpakita ka ng tunay na malasakit, suporta, at tandaan mo ang Madam Amy. Ayun o, kikita mo na doon sa libingan ng bayani, yung tatay mo, na kung saan yung panahon ng paglibing sa iyong ama, grabe na yung pambabatikos sa pamilyang Duterte, lalo na kay Bato. Talagang grabe ang batikos sa kanila. Ngayon, ang sarap-sarap na ng buhay mo pa helicopter ka pa nung dumaan ka sa veteran hospital. Huwag naman po tayo puro makasarili. Isipin din natin yung kapakanan, yung kahirapan, kagutuman ang kinakaharap ng bawat Pilipino sa ngayon. Kasi alam mo, ako, mula taga Marawi, Lanao del Sur ako. Nanirahan ako dito sa Maynila way back 1992 and up to now, andito pa. Pero ramdam ko ang mga kababayan ko na sobrang hirap na hirap sila sa kasalukuyan. Huwag naman po tayo ganon, mga politiko, mga senador. Umising naman po tayo sa katotohanan, please lang. Huwag naman po tayo puro sarili lang, takot kayo, kasi baka kasuhan kayo. Dapat nga si Marcos ang matakot sa atin pag tayo ay nagsanib puwersa. Matatakot yan pag tayo ay nagtulungan na palayasin siya. Kasi alam nyo, tayo, kung maayos naman ang pamumuno ni PBBM, bakit pa tayo nag-iingay? Manahimik na lang tayo sa bahay nang sa ganun hindi tayo nai-stress. Diba? Kasi yung stress nakaka-cancel yan. Kaya lang, pag walang nagsasalita dito, paano na ang ating bayan? Paano na ating bayan? Unang-una na dyan yung puro na lang quadcom hilig. Ang daming problema sa Pilipinas. Ang daming krimen. Ang daming pinapatay. Mga kababaihan pa ang pinapatay. Paano na tayo? Kung puro kayo pamimersonal. Naku, isa pa itong mga kababayan nating mga Alpha Papa Nancy na yan, alam niyo na yun, yung mga kabaliktaran ng ATM na yan, mga NPA, mga makabayan lang, please lang, kung talagang mahal nyo ang bayan, tigilan mo na ang pamumulitika. Ma'am, reaction lang po dun sa yung sa sinabi ni Senator Amy Marcos na yung 39 billion ba yun na para sa AKAP pinalusot sa BICAM. Siyempre, nung una, kunwari, paayaw-ayaw, pero gusto. Kasi, ang gusto ng namumunong gobyerno na to, maghirap ang ating bansa para sa ganun ang gusto nila, lumubog tayo. Halikan natin yung kanilang dalawang paa. Papayag ba tayo, mga kababayan, na habang buhay na lang na nandyan? Hirap na ating bansa. Pagkikita mo dati nung mabuti pa nung pandemic, ang ganda ng buhay. Yung kapitbahay namin na mayabang, naku po, nakabili ng iPhone. Magkano yung iPhone na second hand? Na unang-unang labas ng iPhone, napulot pa yata yung kapitbahay namin na mayabang. Nakabili ng iPhone nung panahon ng pandemic. 40,000+ ang halaga ng iPhone. Ganon kaayos ang pamumuno noon ni Pangulong Duterte. Magising na po tayo. Mananawagan lang tayo sa mga senador na puro na lang hearing, puro kampihan dito, kampihan doon. Taong bayan, please lang, magising na tayo sa katotohanan. Pag tayo ay binayaran, kunin natin ang pera, kumain tayo ng masarap, pero ang iboto natin,
PDP laban lang dahil sila lang ang tunay na pwedeng makakatulong sa ating bansa. Maya para sa masa, shout out po. So, paki-share lang po Shout out po. itong live na nagbablog dito sa EDSA sa ganon makarating na sa mga taong naghihirap na ngayon. So, yung mga congressman dyan, darating at darating ang karma. Ayan na, pumuputok na yung Vulcan. yung Vulcan Mayon. Ay, sana naman, Panlawan. manawagan tayo kay Vulcan Mayon. Ito ay seryoso pero konting joke lang. Vulcan Mayon, pwede bang lapitan mo na? Paputukin mo na ang mga ugat ng mga naghihiling-hiling dyan. Nang sa ganon, manahimik sila. Puro na lang pang sariling kapakanan. Maawa kayo sa amin. Ayan, may jacket Maawa ka na, kayo Jasmine. sa mga vendors na nagtsatsaga para lang mabuhay. Andun, kukunin ang pambayad sa bahay, kukunin ang pambayad sa kuryente na nagmahal na, tumaas na, pambayad sa tubig, 85 pesos per cubic. Saan na tayo kukuha ng pambayad kung hindi tayo magtulungan? Kaya kami hindi lang naman pangsariling kapakanan ng aming pinupunta dito o pag-iinay dito sa EDSA. Ito ay para sa ating mamamayan at sa lahat natin mga kapwa Pilipino. Magising na tayo. Huwag tayong magbulag-bulagan. Si Marcos, alam nyo, sa lahat na naging presidente, siya yung nagiging lalong pumapangit. Yung mga iba, yung hindi ko nababanggitin yung mga nakaraan, yung cute na nung dating na bago siya maupo kasi nga na-impeach si Erap noon. Aba, nung naging presidente na siya, gumanda siya. Gumanda ang kanyang buhay, gumanda ang buhay ng kanyang pamilya. Although, yung kanila namang background, mayaman. Pero, mas lalong gumanda ang kanilang pamumuhay dahil at gumanda pa ang kanyang aura. Siyempre, presidente ka ba naman? So, nakakadagdag ng appeal o kaya ng kagandahan kapag meron kang mataas na posisyon, lalo na kung ikaw ay Pangulo ng Pilipinas. Pero si BBM, lalo pumapangit, lalo. Paano na kaya kung siya yung naging presidente nung panahon ng pandemic? Ay, Tapos na nako, tayo. baka marami nang namatay. Baka Oo. pati sa daan, marami nang napahigad. Ay, Oo. walang pakialamanan eh. Wala Kung siyang makikita mo ngayon, ang dami ng mga krimen. Tapos andyan yung mga babaeng pinapatay sa kanyang sasakyan. Paano na tayo? Paano na tayo? Akala ko ba babangon muli? Alam mo, tingin ko yung logo na yan, logo ni BBM. Parang hindi ako kapangit. Babangon muli pala yung mga adik. Parang malas yung logo na yan, promise. Huwag kayo magalit ha, mga followers ng lago na to. Kasi ang sinasabi natin dito yung katotohanan. Hindi naman tayo nanihira. Kasi kung iisipin nyo yung kasalukuyan na nangyayari. Dati-rati pag nandito ka sa Galilea, andyan yung nandiyan yung mga bitbit na mga paper bag, eco bag. Hindi na, dali mo na ito, pag hindi mo na kaya, mabigat na. Kasi noon may pera ang tao, ngayon wala. Papasok yung tao, isa lang. O kaya magsasakripisyo, napuntahan na lang yung Divisoria. Para sa ganun, yung 1,000 niya, makabitiman lang siya ng pamilya niya sa mga kaibigan niya, kapamilya niya, inaangat niya. Imbis na sa mall, sa Divisoria na lang Sa magpunta. Divisoria, ang pinupuntahan dito, nagpapalamig lang.